Okay, good afternoon. This is again Turbo Cameron for the second part of the basic rules on importation in the Philippines. Okay, so let us check if, for example, gusto nyo mag-check ng procedures or guidelines on the importation. We will open a site in the internet and explain ano yung ibig sabihin nito in relation to importation in the Philippines. So, I will share my screen. I will choose the import requirements. Okay, share screen. Okay, yan. Okay, we have here the import requirements and documentation. Okay, so yun nga, the rule is you have to follow the documentation procedures required by the Bureau of Customs in order to clear your importation, of course, at the Bureau of Customs, because all imported goods are subject to the payment of duties and taxes, no? Even though these are previously exported from the Philippines, unless otherwise specified by law na ito ay exempted sa duties and taxes. So the basic rule is all importation, all goods being imported into the Philippines are subject to duties and taxes. Na yung term na duties and taxes is sa importation kasi tinatawag ito na customs duties, and taxes kasi some like VAT, no? Kasi ang VAT is taxes. So subject din siya sa value added tax, kaya duties and taxes. And eto, dito muna tayo sa basic rules kasi dapat naintindihan natin that documentation is very important. So as part of the clearance process, no, or clearing of goods process yan sa port, no. Okay, here, no, sa internet tayo kumuha ng data, ng information. Import documents required for shipments to the Philippines includes, number 1, duly endorsed bill of lading or airway bill or certification by the carrier or agent of the vessel or aircraft. So itong number 1 na to, bill of lading. Bill of lading kasi nga yung contract between the buyer, the shipper and the ship owner. Yan ang definition. So yung goods going to the Philippines, may kontrata yan ng carrier, so that they call that as bill of lading. So kung airway bill, because aircraft naman ang ginamit for the transportation, that's why it is called bill of lading. Or certification by the carrier or agent of the vessel or aircraft sa mga situation na hindi available ang bill of lading or airway bill of lading. So yung certification by the carrier or agent ang ginagamit. So ano bang mga information ang makikita natin sa bill of lading? Ito, ang mga information na makikita dyan, yung description ng goods, yung port of loading and destination, consignee o yung may-ari, and shipper yung nagpadala or seller ng goods. And all other information all about the goods, na yung kanyang bigat, kung containerized, kung loose cargo, yan. So isa naka-indicate yan dyan sa bill of lading. Okay. Number 2, certificate of origin if requested. So ang certificate of origin, hindi naman siya, yung talagang primary na, no? If requested lang, kasi ang gamit ng certificate of origin
is para sa mga trading agreement. Ayan. Kapag para ma-qualify sa isang trading agreement, i-verify ang origin ng goods, kung yung country ba na pinanggalingan is nag-enter into a trade agreement. So ipoproduce nila ang certificate of origin para ma-prove nga na the goods came from that country. Third, commercial invoice. Together with the letter of credit or any other verifiable commercial document evidencing payment. So commercial invoice, this is naman the transaction between the buyer and seller. No? So ito yung invoice, dito nakasulat ang description ng goods, ang value ng goods, kasi kontrata nga ito ng buyer and seller, and all information about the goods. So itong first document, yung bill of lading or airway bill, it should be original. The commercial invoice also, kailangan ito na original documents. How about ang letter of credit? No? Sometimes may mga importation na covered by letter of credit kasi ang buyer hindi muna nakapag provide ng payment sa seller. So the assistance of the bank is necessary, is needed by the buyer, and yun gumagawa siya ng contract sa bangko or yung tinatawag na letter of credit. Okay, ang pangapat is the packing list. Detailed list yan ng goods sa isang box. For example, maraming boxes. So sa bawat box ay merong detailed na listahan or ano yung information ng goods sa isang particular box. Yan ay packing list, no? Reflect yan sa dokumentong packing list. Kung halimbawa, box 1, ito yung nakasulat. Box 2, ito naman yung mga nakalista roon, no? Number 5, sales contract or proof of payment. If declared value is below the National Value Verification System reference value. So yun, bago lang itong National Value Verification System kasi nga ipoprove na na that is below dun sa nire-required ng NVSS. No? Ano daw yung NVSS? That is an internal tool of the Bureau of Customs Assessment Officers to check the declared value of importation against the prevailing reference value. So, syempre yung customs magtataka bakit mababa ang value and they have to check it. No? Kaya kailangan mag-produce ng sales contract, yan, or proof of payment. Number 6, documents as may be required by rules and regulation. Yan. Hindi yung hindi siya naka-enumerate sa una. Of course, depende yan doon sa i-required ng kung anong importation ng goods, anong importation, anong klase ng importation, kanya-kanya kasi yan. Kaya diyan nagkakaroon ng mga requirement. For example, mga medicine. For example, mga oil o ganon. O for example, mga perishable items. So, yung mga yan ay may mga tinatawag na import permit or import clearance. And then, another one is itong authority to release imported goods. Yan. At tinatawag ito na ATRIG. No? So, ang ATRIG naman kasi, ang importation mo is also subject to excise tax. And clearance naman ito sa BIR, no? At ang nag-issue nito is itong BIR, no? Authority to Release Imported Goods, kasi nga subject siya for payment of taxes din, no? So dapat ma-clear din siya sa taxes. And copy of advance ruling if the ruling was used in the goods declaration. So yung advance ruling, ito yung pag-request from the tariff commission ng tariff heading.
So, kung yun ang basis mo ng classification, kasi ang classification nga, may taripa and then may tariff heading and then equivalent rate of duty. So, you have to present the copy of advance ruling para kasi yun yung basis mo na napipresent mo yung evidence mo sa customs kapag ito ay ina-assess or ina-examine na. Load port survey report or discharge port survey reports for bulk or break bulk importation. Yan. Sa mga break bulk importation, ang ibig sabihin naman ng break bulk importation ay itong mga malalaking goods ito, yung goods na cannot be placed in a container, no? Sa mga break bulk importation, malalaki. Next, document evidencing exemption from duties, taxes if applicable. So kailangan din na mag-present ng any evidence for the exemption kasi may mga importation din na subjects sa exempted sa duties and taxes. Ayan. So ano yung document? It could be yung pre-process na exemption from the Department of Finance. So meron ka ng process na tax exemption. So you have to also to present it yan sa iyong entry declaration. And last is other document like tax credit certificate or tax debit memo if applicable. Itong tax credit certificate naman, magagamit mo ito for payment of duties and taxes. Now, ibig sabihin, kung meron ng payable na amount, ipipresent mo kung magkano yung balance mo sa tax credit certificate at yun yung ipapambayad mo dun sa payable mo na duties and taxes sa customs. Again, if you have a tax credit certificate. Ayan, no? So yun, 1 to 6 documents na ginagamit natin to release an importation. So, ayan. So, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. So, ito ay isang basic rules sa importation. At alam naman natin, ang importation ay isang klase ng activity ito na nagbibigay sa gobyerno natin ng duties and taxes. That duties and taxes naman is ginagamit para sa yung pondo ng bayan, no? Yan. Diyan kumukuha ng panggastos ng bayan natin, no? So yan yung pinapasahod sa ating mga taong gobyerno at mga projects ng government. Okay. So ang customs, mahalin po natin ang Bureau of Customs, mahalin po natin ang mga customs brokers. Sila po talaga yung tumutulong sa collection ng revenues at magtulong-tulong po tayo para mas supportahan natin, makapagbigay tayo sa bansa ng kailangang budget para sa mga proyekto. Nang sa ganon, tuloy-tuloy na pag-unlad ng bayang Pilipinas. Okay. Muli, ito po si Turbo Cameron. Nag-share po lang po ako ng kaunting kaalaman about importation. Thank you so much.